Pasok, pasok. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang gusto raw makipagpulong ni BP Sara kay PBBM. At live mula sa San Juan City, nauna sa balita, News 5 Paras correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si BP Sara sa Pangulo? Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro itong balibalita na nagre-request niya si Vice President. Maniniwala kayo dyan? Dyan sa pinalutang nila? PR to eh. PR ang gumawa nito. Pinalutang nila na gusto daw makipag-usap ni BP Sara Duterte kay Marcos. Itong PR na to, ang pinalalabas nito, parang mahina si VP Sara Duterte. Are you kidding? Are you kidding talaga? Ayoko na magmura eh. Are you kidding? Si Bongbong Marcos, kahit pag pumunta, sigurado ako, baka batuhin pa ng itlog yan. Huwag nyo namang gagawin yun, ha? Huwag nyo babatuhin ng itlog yan dahil nabaha kayo, ha? Huwag ganon. Pero, binubuhos siya ng tao, ayaw ng, alam mo, mga Pilipino, mahiyain lang. Sa totoo lang. Pero ako, sa totoo lang, it's about time. I mean, hindi ko kabastusan yun para sa akin. If you don't like the person, the politicians visiting your place, ibu nyo. And it's a freedom of expression. Huwag niyo babatuin, ha, that's violence. Eh yun po ay may legal repercussion po yun. Pero yung ibubunin niyo dahil hindi kayo natutuwa sa ginagawa ng tao, it's about time na iparamdam natin dito sa mga, alam mo, naiinis kasi ako eh. Naiinis talaga ako pag may nakikita ako mga politikong ang sarap ng buhay habang yung mga kababayan natin nagdudusa. Sobra eh. Alam mo yun, sobra, sabi ko. Kaya nga ako, ito, isang bagay na kinabilibang ko sa mga Duterte ay yung payak pa rin nilang pamumuhay. I mean, ito yung tinatawag na Duterte brand of leadership. Ngayon, iba eh. Ako, marami kong nakakasabay ng mga politiko. Matik yan. Meron niyang Lakalan Cruiser yan. Kung hindi man naka-Land Cruiser, yung mga katulad, mga ganong klaseng kalidad ng taas ng presyo ng mga SUV. Tapos may mga backup yan. Alam mo, eto sabi ko nga sa inyo, nakita ko si BP Sara Duterte, nakita ko si Pangulong Duterte. Siyempre, nagkaroon na lang ng maayos na sasakyan si Pangulong Duterte nung panahon ng presidente siya. Matik yun kasi merong presidential car. Pipilitin talaga siyang gamitin yun. Pero hindi pa nga yun yung magandang klase. Ngayon, pinalitan na BMW na. Hayop talaga. Hayop talaga itong presidente natin. Ang kapal talaga ng mukha. Kasi alam ko yung yung presidential car dati, nung panahon ni Pangulong Duterte. It's an old Land Cruiser. Ang pagkaalala ko kung hindi ako magkakamali, it's an old Land Cruiser. Ngayon, BMW na yung latest. Nakita ko doon sa isang video, sabi ko, nung nakita ko nga yung video na yun, sabi ko, wala talaga itong presidente to. Walang puso ito. I mean, yes, you are the president, pero binago mo pa talaga. Kailangan mo pa talaga na mas maganda na sasakyan. Unless sasakyan mo yun, di ba? Mas malupit. Alam mo yun? Parang, ngayon, ako, nakita ko si Pangulong Duterte noon. In many, many events, after niya, ng kanyang pagiging presidente, nakasama ko pa rin po siya, nakita ko pa rin po. Kung ano yung gamit niya dating pick-up sa Davao, yung pa rin ang gamit niyang pick-up nung pagkatapos ng presidente. Hindi nagbago. Same. Nung mayor siya, nakikita ko na kasi siya nung mayor na kumakandidato siya, pick-up lang yun eh. Pagkatapos ng maging presidente, pick-up pa rin. Nakikita ko pa rin yan. Ilang beses, after na maging presidente ni Pangulong Duterte, ilang beses ko siya nakita dumarating, ino-observe ko yan. Si BP Sara Duterte, ino-observe ko din yan. Hindi nila alam pero observant ako sa ganyan kasi mahilig ako sa sasakyan eh. Tinitingnan ko kung ano yung mga sasakyan nila. Alam mo yung si Vice President Sara Duterte, van lang na luma din. Hindi ko na siyempre babanggitin ko anong pangalan, pero van din na luma. At hindi rin bonggang entourage. Ito ako, bibuisit ako eh. Alam mo kung bakit? Yung entourage ni VP Sara Duterte, Vice President, ito pinakasikat, pinaka-powerful sa totoo lang. When I say powerful, because she has the mandate of the people. Pero yung mga senator natin, mas maganda pa yung sasakyan kaysa sa kanya. Mas marami pa ang backup pesa sa kanya. Dali, isipin ko kung babanggitin ko. Sige na nga, banggitin ko na nga. Banggitin ko nga ba? Ang isa lang na nakita kong payak na senador na ilang beses ko na rin nakita yung consistency na payak,
Si Robin. Actually, siya nga ang may karapatang maganda sa sakyan eh. Bakit? Artista siya eh. I mean, ang bihira. Kumita lahat ng pelikula nun. Wala na flop na pelikula si Robin. I mean, kung meron man dapat, kaya lang naalala ko, kasi tinanong ko rin yan eh. Nung pala talaga noon, hindi pa senador si Robin, binenta niya yung mga sasakyan niya, tapos tinulong niya sa Mindanao. Napag-alaman ko yun. Kaya nga kung meron man din naka ng Duterte brand of leadership, si Robin. Sa totoo lang, ha? Ako, para sa akin, ha? Para sa akin. Paulit-ulit ko sinasabi ito. Si Robin, mukha lang barumbado magsalita pero matalino yan. Pag nakausap niyo ng personal yan, ang daming alam sa history niyan. Sobrang, ang ano niyan, matalas ang isip niyan. Mukha lang hindi kasi dahil yung the way siya magsalita, ganun na kasi siya eh. Pero humility, ay grabe ho. Sobrang humble na tao niyan. Kahit ang taas-taas na yan. Kaya nga ako nagka-jowa dahil sa kanya eh. Sa totoo lang ha. Unang jowa ko, alam mong ginawa ko? Pinapanood ko na maging sino ka man. Paglabas namin sinehan, sinagot niya na ako. Kasi hindi ako marunong manligaw. Hindi ko pa pala nasabi ito kay Robin, ano? Hindi kasi ako marunong manligaw. Sa totoo yung bata ko, yung elementary ako, hindi ko paano ba maligaw? Paano mo sabihin I love you? Yung mga ganun. Hindi kasi ako hindi ako sweet na tao eh, sa totoo lang. So hindi ko alam ang gagawin. Ang ginawa nung may sabi nung kaklase kong high school, isama mo doon ng sine, tapos doon mo hawak-hawakan yung kamay. Mga ganun ba? Ay, yung style doon eh. Nung unang panahon ganun eh. Ngayon wala nang ganun eh. Diba? Sa club na, hihipuan mo na eh. Hindi. Sa totoo lang, sa sinihan. So, nandun kami sa sinihan. Hindi ko, nahiya akong hawakan yung kamay. Baka mamaya ganunin yung kamay. Talagang sobrang mahihain po ako eh. So, ang ginawa ko, nanood lang kami. Pero, lo and behold, after ng bumi ng maging sino ka man, paglabas namin, niyakap ako. Sabi ko, Robin, utang na loob ko talaga sa ito. Unang jowa ko na tumagal ng 1 buwan. Kasi siyempre yung hype nung pelikula, nung 1 buwan lang, pagkatapos doon, wala na. Hindi ko na alam paano i-follow through. Paano magbigay ng mga bulaklak. Hindi ko kasi talaga alam yung mga ganun-ganun eh. Anyway, kaya kasalanan ni Robin. Anyway, ito si Robin, isa pa. Pangatlo, itong si Baste Duterte. Si Baste din. Kung alam nyo lang sa sasakyan ni Baste, basta, hindi rin yung, ayoko rin pangalanan, pick up din. Ewan ko kung pick up ng tatay niya yun eh. Pero wala din talaga. Tapos wala rin, alam mo yun, mayor ka ng Davao eh. Di ba? Mayor ka ng Davao. Dapat ang entourage mo 3, meron ka pang hagad. I mean, karapatan mo yun nasa mayor eh. Para mas mabilis ka makapunta sa paroroon. Lalo na Davao City is the biggest city in the Philippines. So, for you to go to different places in Davao City, you need an entourage. You need people, you need mga pulis na motorcycle, di ba ganun dapat? Kasi, alam mo, nagpupunta kami ng ibang mga probinsya nung panahon ng Mohagers, ay grabe ho. Pag mayor, anak ng tutsang kalabaw, parang presidente. Pag governor, lalo na. Hindi ako nagbibiro. Pag governor, mayor ng mga probinsya, sila kasi yung hari dun eh. Walang batas dun kung hindi sila. Sila nasusunod dun. Yung nakalagay sa konstitusyon na presidente, vice president, senators, senate president, chief justice, alang ang pwede magwangwang. Ang basa nila doon, kami ang presidente nitong lugar na ito, therefore, allowed kami magwangwang. Grabe ho, walang biro. Si Baste, walang ganun. Wala. Hindi mo mamamalayan na dumadating na siya. Wala ka mamamalayan na, kasi ramdam mo yun eh, pag darating. Alam mo yun, naramdam mo pagka darating na yung isang opisyal, ang grabe entourage, hayop. Hindi ko alam kung pinagsisigawan nila na powerful kami kayo, mga dukha lang kayo, mga animal kayo. Kaya nga, alam mo, etong mga Duterte, kakaiba ito. At eto, ituloy natin. Para mapunta na tayo doon sa punto ko. Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na Ayan. Kesyo gusto daw ng private over the meeting. weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, spokesperson Harry Roque ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook account. Pero kanina, nang tanungin si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron niyang ganitong request, sabi niya wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Gago kayo! Hindi nyo alam kung sinabi ako ng gago
Gago kayo. Ang magandang kausapin nito ni Bongbong Marcos, hindi si Vice President Sara Duterte. Ang dapat niyang kausapin, mga sekretary niya na pumapalpak pagdating sa baha. Pumapalpak pagdating sa transportasyon. Alam mo, meron akong hindi ko lang na-download meron ako napanood sa TikTok na halos may yak-iyak na babae siya. Sabi kong sunduin na lang kita eh. Ay, hindi, walang ganun. Sabi ko, may mapayak-iyak na babae parang sinasabi niya, naiyak siya kasi kahit anong booking daw niya, wala siyang mabook na mga yung ride hailing na na mga na parang taxi, wala daw mabook. Sabi niya pa nga, nag-add na nga ako ng tip ng 100 pesos. Sabi ko, abugoy. Sa tingin mo, papansinin ka ng mga driver na yan? 100 pesos. Hindi ko inapi si ate Pinupuna ko yung mga driver. Yung mga driver na yan, mga oportunista din yan Sa totoo lang Kaya nga dapat ginagawa ng batas yan. O mismong yung Grab o yung ano ba ito isa pa? Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya dito Yung Grab at saka may isa pa InDrive, di ba? At saka yung isa pa, yung electric. Kung sino man ang itinutukoy niya dyan, dapat gawan niya ng kumpanya na hindi namimili, di ba? O kaya nire-require bumiyahe tuwing may ganyan kasi kawawa yung mga kababayan natin. But again, aside from that, ang talagang palpak dito ay yung public transportation. Alam mo, hindi naging problema yan sa Davao. Punong-puno ng tao sa Davao City dito sa Kadayawan. Alam mo, ang dali mag-book ng Grab. Hindi ko nga alam kung bakit I mean, ang daling, kasi nga, ang sabi sa amin doon, marami kasing transportation. Hindi lang Grab. Tapos may mga bus pa sila. As in, yung magandang mga bus nila, marami silang transportation. Therefore, yung mag-aagawan yung mga transportation ng pasahero. Sa Maynila, it's the other way around. I'm not saying Maynila, Manila City Metro Manila, kulang. Diba? So, simple lang naman yan. Kung marami masyado ang tao o customer, diba, o mananakay, mag-iinarte yung mga lintik na yan. 100, di ka papansinin yan. Bigyan mo ng mga 1,000 yan, baka pansinin ka agad-agad. Diba? Sa totoo lang, hindi ko kaya lang, sabi ko nga, mistake ito. Itong, yung sa mga ride-hailing na taxi na yan, yan? Parang panakibutas na lang yan. Ang totoong problema dyan, wala talaga tayong matinong public transportation. Matagal na, alam mo, sa totoo lang dapat yung mga bus galing na sa gobyerno Kasi yung mga yan, alam mo yun, titigil, hindi, unlike yung mga bus sa ibang bansa, di ba? You have to follow schedule. Importante yan. Actually, una ko na-experience yan nung bata pa ako na nagpunta ako sa Amerika kasi gusto ko maglakwatsa nun. Hindi naman bata. College, ganun. Tapos, sabi sa akin nung mga kamag-anak ko doon, eto schedule ng bus diyan sa kanto na yan, meron ka masasakyan ng ganitong oras. Sabi ko, ba't may schedule? Hindi mo pwedeng kung trip kong pumunta doon na ako pupunta. Kailangan ako mag-a-adjust. Hindi kasi nga, kontrolado ng gobyerno yung oras para talaga sigurado. Ganun, parang ganyan. Tapos, doon pala sa ibang bansa rin, tulad ng Japan, Singapore, kung saan bansa, naka-schedule din pala. Taiwan. Tayo lang pala yung walang kwenta. Akala ko sila yung walang kwenta. Tayo pala yung walang kwenta, animal yan. Ganon. Di ba? Okay, sigurado ako kung saan man bansa kayo, nandyan, ganun din sa inyo di ba? Ano talaga naka-schedule. Pag hindi ka dumating ng tamang oras, good luck sa'yo. Alam mo, ito kasi nakikita ko dito sa imbitasyon na ito, pinalalabas nila na mahina si VP Sara Duterte. Kasi alam nyo kung bakit. Ito yon, ipapakita ko sa inyo. Yan. Kita niyo yan? Yan. Kita niyo yan? Ito yung Kadayawan. Andiyan ako sa likod, nakikita nyo. Kumakain ng hamburger. Kasi nabigay ng hamburger. Sa likod kami ni Bastian, dito sa bandang kanan. Etong nasa kanan niya, hindi ho yan ordinaryong tao. Para ho siya kaalaman ninyo. Ito po ay padala ng US Embassy sa Manila. Yan ang kanilang political affairs officer. Political affairs.
As a matter of fact, binati pa nga yan mismo ni Baste on stage. Ewan ko, siyempre hindi nababalita na mainstream media yan. Pero sigurado ako, nalaman na ng Malacanang yan. Kaya itong chismis nila na gusto makipag-usap ni Vice President, hindi kakausapin ni Vice President. Eto, kausap na. Eto pa, chika dyan. Sa kaliwa niya, dapat sa kanan niya, yung ambassador naman ng China. Kaya lang nagkataon lang may schedule. Kaya hindi din nakapunta. Sabi ko nga, ganda siguro nun kung napicturean yun. Ano? Amerika sa kaliwa, kanan. At ito, chika. Ito, chika to, ha? Gusto niyo yung chika? Sige na nga, chika ko na nga. Galing sa aking agila dyan sa Davao City. Ang chika. Matagal nang nangungulit yan. Siyempre, hindi nila i-deny nila yan. Matagal na daw di umanong nangungulit yan, nakausapin si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil sa darating na eleksyon. Kaya alam ng Malacanang na it's finish. Sabi nga, finish na. Yan ang totoo. Finish na. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, let's see. Time will tell. No? Basta yun na lang. At yan po ay ang kanilang, imagine mo, political affair ka ng US Embassy, pupunta ka ng Davao. Diba? Ay alam naman natin, ang ibinibintang nila sa mga Duterte ay pro-China. Di ba? Pero bakit ang nandyan? At tila di umano nanliligaw na. Ang balita nga, ang gusto pa talaga nila makausap is mismo si Vice President Sara at syempre to si Baste dahil alam naman natin na pag si Vice President Sara Duterte ang na-impeach, malamang ang itutulak ng taong bayan ay si Baste Duterte. At alam nyo ba, ito, isa pang chika to, merong isang survey. Kasi may isang gagong survey, may lumabas na survey na hindi kumpleto yon. Okay? May iba pang survey. May lumabas na survey, inilagay Leni Robredo and si Raffy Tulfo head-on with VP Sara Duterte and Amy Marcos. Lumamang dito si Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw naman na ng tao kay Amy. Alam mo, ito yung dapat matanggap ng anyone. Hindi pala si Amy yung ayaw nila. Ang ayaw nila yung pangalang Marcos. Aminado rin naman si Amy na nasira talagang pangalan ng Marcos. That's why she asked help from VP Sara Duterte last time to be endorsed dahil tagilid siya. Alam yan. Yung isipin nyo head-on, Leni Robredo, Raffy Tulfo, Sara Duterte, and Amy Marcos as vice. Lamang si Leni. Bakit? Dahil ganun katindi ang epekto ng Marcos. Kahit sinong itandem mo kay VP Sara Duterte, kay Marcos, ay babagsak. And don't worry, ladies and gentlemen, I don't think pipiliin ni VP Sara Duterte si Marcos as Vice President. I don't think so. Malayo sa malabo yan. Malayong-malayo na, malabong-malabo pa. Ganon. Pero ito, may isang lumabas na survey na hindi binalita. Head-on, Leni Robredo, Tulfo, alam mo kung sino katapat? Baste and Robin. Head-on. Lamang na lamang si Baste. Kaya sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Para sa akin maganda ang tandem Baste at saka Robin. Parehong makamasa, parehong may Duterte brand. Ito yung kung gusto nyo na talagang revolutionary kind of thinker na leader, yung ala Lee Kuan Yew, alam mo yun, kasi ang Pilipinas, hindi pwede yung mahinang nilalang katulad ni BBM. Alam mo, magpangalan kayo ng mga presidente, mga leader na namuno sa Pilipinas na inuuna yung pag-iinarte, inuuna yung pagiging professionalism, inuuna yung pagiging statesman. Ano nangyayari? Wala. May nangyari nung magkaroon tayo ng presidente nagmumura. Kaya kailangan natin ng ganun . Ang Pilipinas, kakaiba na ho. Saan ka makakakita Asian countries, ladies and gentlemen, pinagbabawal na vape. Alam niyo kung bakit? Talamak na kasi yung mga carts. Alam mo yung carts? At saka yung K. Nakalimutan ko na yung K. Basta. Ultimong branded vape. Yung bala niya, ang laman droga na.
Talamak na yan sa Pilipinas, hindi nila alam. Hindi, alam ng gobyerno pero hindi alam ng mga nanay, ng mga pamilya, pero sobrang talamak na po yan. Sobrang talamak na. Yung carts, yung marijuana, sobrang talamak na po yan sa Pilipinas. Kaya nga, pinagbawal na ang vape sa ibang lugar. Oo, pinagbawal na. Alam nyo kung bakit? Kasi doon napapalusot ang droga. Yung singot-singot, wala na yan. Sabi nga nila, di ba, yan daw yung poor man's drug, something. Pero sa ibang bansa kasi, kaya nung nakita nila kaagad, ito na pala ang bagong trend ng droga ngayon. Yung nanginginig-ginig ka, yung mga ganun-ganun. Tinanggal ang vape. Ganun. Tayo, baryotic pa rin tayo. Ha? Ano yan, vape? Vape, okay yan, okay yan. Kaya kita mo lahat ng kabataan, binabanatan ngayon, nagbe-vape na sa club. Alam ko kasi nagka-club ako eh. Di ba? Pero sa totoo lang, papansinin nyo, tangin na nasa club, ang dilim-dilim, naka-shades. At least ako, light, lang, yung ganito lang. Yung alam naman, syempre, ganun talaga lagi ko suot. Para hindi makita yung eyebags ko. Pero kita pa rin yung mata ko. Na? Pero marami ho dyan naka-shades. Alam nyo kung bakit naka-shades? Sensitive pag naka-party drugs. Ang ilaw. Ganun na ho. Hindi. Alam naman ng mga club, alam nga ng mga security. Pero pinababayaan lang nila. Ang dami na hong na-raid na mga JTB. Nakalat yung mga yan. Pero ano nangyayari? Nga, ang gobyerno. Kaya nga alam mo, nako, tingnan mo. Tingnan nyo. One day, isang araw, baka ang unang mag-ban ng vape, Davao City. Antayin nyo. Sa tingin ko kasi ngayon yung curfew nila nananatili yun eh. Kahit ang dami kong nalamang kwento na ang dami na naglalabi ng mga opisyal ng gobyerno at nilalakad yung 1 a.m. Curfew sa Davao. Marami na. As in, di ba akala nila, okay to si ano? Kasi si PRRD, medyo lenient siya, mabait siya, pero galit sa paninigarilyo yan. Dahil nga sa nangyari sa kanya, na may, di ba, tinamaan siya nung parang sakit sa sigarilyo. No si BP Sara Duterte na naging mayor, mas stricto daw. Ine-expect nila nung si Baste ang mayor, puro tattoo to. Chill to, umiinom to. Magiging mas lenient. Hindi ho. Mas mahigpit pala si Baste. Yan na napag-alaman ko. Yung sa coastal, yung lakaran. Alam mo yung lakaran ng mga tao doon, no? Naglalakad kami dyan eh. May mga nag-iihaw-ihaw. Nung una pala, yung mga mesa dyan, umaabot na sa karsada. Kasi marami nagiinuman dyan. Hindi pala nagiinuman. Kumakain, nag-chill. Sa coastal yan eh. Malapit eh, lalakad-lakad dan doon. Sarap doon eh. Totoo, sarap tumambay doon, sarap kumain doon. Chill lang. Alam mo, malapit na sila sa kalsada. Yung buong walkway. Pinatanggal ni Baste. Maraming nagalit doon kasi parang kumina yung negosyo namin kasi natanggal yung lakaran dito. Kasi nga, kay Baste, ang priority niya, syempre mas bata eh. Hindi ko masasabi si BP Sara Duterte hindi bata. Kaya lang nakakapunta yun sa mga lugar na gusto niya itsura ng Davao, parang Singapore. Ganon yung style ng pananaw niya. Modern, pero strict. Alam mo yun? Kaya kahit ang dami naglabi na nagsabi, tanggalin na yung liquor ban, humihina ang negosyo. Sabi pa nga niya, para bagang humihina ang negosyo, ba't ang dami nagbubukas na bar? Hindi humihina ang negosyo dahil sa liquor ban. Mahina lang kayo sa marketing siguro, kaya kayo humihina. Which is true. Hindi ko naman siya inaano, no? Ano ang punto ko dito? Bakit? Now, etong picture na to, yung katabi niya, mukhang Pilipino yan, pero hindi Pilipino yan. Half po yan, I think, Puerto Rican. Half Puerto Rican, American. Kaya nga tinamo yung katabi niya, yung babae, American talaga. Alam mo, nakakakita kasi sila ng magandang leadership sa mga Duterte. No wonder, they are now di umanong sumusuporta na sa mga Duterte. Watch out, I'm telling you. And they have no choice. You know why? Hindi mo pwedeng dayain ang numbers, ang survey. Etong panahon na to, ginigipit lang nitong gobyerno to. Pero watch out. Before mag-2028, marami na magtatalunan. Ngayon, they're doing their best para ma-disqualify si BP Sara Duterte sa presidential race sa 2028. Todo nila yan. Lahat ng power, lahat ng pera, lahat ng panggigipit, gagawin nila yan. Gagawin nila yan. Pero isang bagay ang hindi mo madideny.
the people talagang may tiwala sa mga Duterte. Kasi nga, alam mo yun, yung mismong works or action or accomplishment na nagawa nila, walang kaya mag-compare. Di ba tawan-tawa nga sila, bumaha sa Davao. Wala pang isang araw. Tapos na. Maayos na. Mabilis bumaba. Kasi, alam nyo, normal ang bumaha. Ang hindi normal, yung magtagal. Katulad na nangyayari sa Bulacan. O, di ba? Ayan, sinumpatol itong si Bulacan. Yung mga nangyayari sa Pasay, sa Makati, sa Maynila. O. Ito, wag natin anuhin ha. Ang talagang may kasalanan po niyan, para sa kaalaman natin ang sisihin po natin, Congressman. Hindi po yung mga mayor. Kasi minsan, wala namang kontrol ng mayor. Although they have a little sa paglilinis, pagtapon ng basura, pag may mga ganyan, mayor may kasalanan yan. Pero pagdating sa project, DPWH kasi po yan eh. Yung sabihin ng DPWH, national government. Yung presidente yan. With coordination, syempre dun sa congressman. Kasi ganito yan, ang dynamics niyan, the mayor, hindi naman sila nasa ilalim ng congressman. The congressman is the representative of every district to the national government. Sila gumagawa ng batas, sila ang kaya nga nasa Congress sila, kaya nga ang tawag sa kanila representative. So, sila yung maglalabi, o kailangan namin dito ng proyekto, parang awan nyo na sa distrito namin. Yun ang kanilang purpose. Di ba? Aside from making laws. So, ibig sabihin, yung mga congressman talaga ang dapat sisihin pag nagbabaha sa mga distrito nyo. Hindi, yung mayor kasi, ang mayor, hindi naman sila makakalapit sa national unless, alam mo yun, biglan sila ng sobrang kaalyado ng presidente yung mayor na yun, na binasbasan sila ng sobrang daming pera. Pero ang talagang may trabaho niyan, congressman.